Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Danny Urquico at sa ilang mga linggo tayo po ay mag-uusap patungkol sa pamilya. Now, dahil po tayo mag-uusap patungkol sa pamilya, hayaan niyo munang ibahagi ko sa inyo kung sino ang aking pong pamilya. Ako po ay pinagpala ng isang mabait at napaka-supportive at godly wife na si Dawn, and by the grace of God, kami pong mag-asawa. It's been 33 years now na ini-enjoy po namin ang aming relasyon bilang mag-asawa. At kami po ay pinagpala naman ng 3 mabubuti at mababait na mga anak. Ang panganay ko pong anak ay si JV na may asawa na, ang pangalan po ay si Honey, at kami po ay biniyayaan sa pamamagitan ng aming anak ng aming pong unang apo. Ang pangalan niya naman ay si Arya. At ang sumunod ko pong anak ay si Renzo, nakasama po ang kanyang girlfriend at ang aming pong bunsong anak na si Eliana. Ang aming pong mga anak ay sama-samang naglilingkod sa iglesia po ng ating Panginoon. And dahil po tayo ay usapang pamilya, nais ko munang mag-usap tayo patungkol sa ano nga ba ang klase ng pamilya meron ang henerasyong ito. Pwede ba nating ilarawan? Yung iba sinasabi maraming mga pamilya masaya at maayos. Napakaganda kung ganito po ang inyong pamilya. Pero meron din naman po mga nagsasabing sa aming pamilya maingay at magulo. Ngayon po, dahil pinag-uusapan natin ang patungkol sa paglalarawan ng pamilya, kayo po mismo, maaari po ba ninyong ilarawan ang inyong pamilya? Kung meron kang kasama, bakit hindi mo tanungin o bakit hindi mo sabihin sa kanya kung anong klaseng pamilya meron ka? Napaka-importante po na pinag-uusapan natin ang patungkol sa pamilya. Bakit po ito importante? Dahil ang pamilya po ang tinatawag nating basic unit of the society. Now, since ang pamilya po ang basic unit of the society, kinakailangan makita po natin ang kahalagahan ng role ng pamilya sa bawat komunidad. Na ang pamilya po at komunidad ay hindi mo pwedeng paghiwalayin dahil ang komunidad ay nagsisimula sa isang pamilya. Now, ang komunidad po ay nag-uumpisa at binubuo sa loob ng tahanan. Ito ho ang hindi natin naiisip, na ang values o ang kultura sa ating pamilya ay nakakaepekto sa ating pong mga komunidad. Bakit po? Ako po ay lumaki sa isang probinsya doon sa may norte na ang aming pong kasanayan, hindi lamang po ako, ang aking pong mga tiyuhin at ang aming pong mga kapitbahay, talaga naman pong dahil sa probinsya, mahilig sa inuman ang mga tao. Dahil po ang aming pong pamilya at pamilya ng aming mga kapitbahay ay lagi nagsasama-sama sa inuman. Ngayon po, kaming mga bata, nakikita po namin ang ehemplo ng mga nakatatanda. Ngayon, dahil nakikita namin kami yung mga bata na sumunod na henerasyon, ano pong nangyari sa amin? Gaya po ng ginagawa ng aming mga nakatatanda. Sabi nga nila, kung ano ang nakikita ng mga bata sa mata ng bata, ang mali ay nagiging tama. So wala naman po nagsasabi sa amin na hindi pala tama na ang isang bata ay lumalaki or nai-expose sa inuman. So kami pong mga magpipinsan, gaya din po ng aming mga nakatatanda, nasanay din po sa inuman. Hindi lamang po yan, hindi lang po kami pamilya at komunidad ng mga manginginom. Siyempre ho, hindi rin na iaalis dyan yung mga tinatawag na marites. Dahil marami pong mga pinag-uusapan at marami pong mga kaganapan, lagi po dahil sa ganitong klaseng tradisyon, dahil sa ganitong klaseng values at dahil sa ganitong kultura, nauuwi po palagi sa kaguluhan sa komunidad. Yun po yung tinatawag nating awayan ng mga kapitbahay. Ngayon po, dahil nakikita natin, bakit ba medyo parang magulo ang maraming komunidad? Kaya maraming magulo sa komunidad kasi magugulo din po ang mga pamilya. Balikan po muna natin ang storya ng pamilya. Saan nga ba nagmula? Sa aklat po ng Genesis, especially po sa Genesis chapter 2, dito natin makikita na ang lahat po ng bagay ay nilikha ng Diyos. Kasama na po rito sa nilikha ang lalaki at sumunod po ang babae. Sa Genesis chapter 2, verse 15, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y kanilang pagyamanin at alagaan. In other words, nung nilikha po ng Diyos ang lalaki at babae, sila'y naging mag-asawa. Alam po ba ninyo,
na napakaganda ng nilayon ng Diyos sa mag-asawa o sa pamilya. Lahat ng kanilang pangangailanganin ay ibinigay na po ng Diyos. Kaya lang ho, nature po yata natin ang kawalan ng pagkakakontento sa buhay. Hindi po tayo madaling ma-please. Alam niyo po, ibinigay na ng Diyos ang lahat ng kanilang kakainin. Alam niyo, sobra-sobra pa. Kaya lang ho, doon sa may Genesis chapter 2 rin, sinabi na nga ng Diyos na wag, alam mo ninyo, hindi pa rin ho tayo nakontento. Ano ang ginawa natin? Binili na wag kainin, kinain ni Adan at kinain ni Eva. Dito po yung tinatawag nating the fall of Adam and Eve. Dahil po sa pagiging makasarili, dahil po sa pagiging matigas ang ulo, at dahil sa kasalanan, nasira ang napakagandang disenyo ng Diyos sa bawat pamilya. Ngayon, yung sanang napakagandang disenyo, yung po sanang lahat ng pangangailangan na ibinigay na ng Diyos dahil sa pagkakasala, ano nangyari sa pamilya ngayon? Ang pamilya na nagsasama sa isang tahanan o sa isang bubong ay binubuo na ng iba't ibang klaseng pag-uugali at pagkatao. In other words, ang pamilya po ay binubuo ng isang makasalanan at imperpektong mga individual. Sa bawat tahanan, meron din naman pong mga mababait. Sa bawat tahanan, meron naman po talagang mapagmahal. Sa bawat tahanan, meron din naman pong mga matulungin. Pero sa ilang tahanan o sa isang tahanan, meron din namang maingay. Di ba? Yung umaga pa lang hanggang gabi, wala nang ginawa kung hindi magsalita, magalit, at meron din naman po mga matitigas ang ulo. Merong makasarili, meron din mga mareklamo, at meron ding mga magagalitin para po silang merong factory ng galit. Meron din po mga makukulit, meron din namang mga matampuin, at yung ilan na kinagagalit ng karamihan, meron din pong mga matitinding tamad. Ngayon po, kapag ka nagsasama tayo sa isang tahanan na iba't ibang pag-uugali, may maganda at merong hindi maganda, merong difficult at toxic people doon po sa tahanan, saan po ito mauuwi? Ito po'y mauuwi, maniwala po kayo, sa maraming pagtatalo. And that's why, nakakalungkot mang sabihin, marami pong pamilya sa panahon ngayon ang very dysfunctional. Ano pong ibig sabihin ng dysfunctional? Pwedeng hindi kahiwalay, pero nagsasama kayo na parang hindi na kayo iisang pamilya. Merong mga mag-asawa na halos hindi na nag-uusap. Merong mga magulang at anak na para bang sa iisang maliit na bahay, nagtataguan pa o para bang ayaw nang magkita at mag-usap. And that's why yung iba ho, dahil hindi na kinaya yung conflicts at hindi na kinaya yung ganong klaseng setup sa pamilya na highly or very dysfunctional. Ano ang nangyayari? Nauuwi po sa separation or paghihiwalay. Alam po ninyo, nakakalungkot na maraming mga mag-asawa kapag ka dumaranas ng mga pagsubok o pagtatalo, maniwala po kayo't hindi, sinasabi na nila yung mas mabuti pa siguro at mas makakabuti sa ating mga anak ay maghiwalay na lang tayo. Imaginin po ninyo, nung tayo po ay kinasal, meron po tayong tinatawag na vows or covenant before God at sa bawat isa. Sabi nga natin, sa hirap at ginhawa, karamdaman o kalusugan, tanging kamatayan lang ang sa atin ay makapaghihiwalay. Pero nung dumaan po tayo sa maraming mga pagsubok at hindi natin naaayos yung pagkakaiba, diferensya at pagtatalo, yun na lang ang solusyon natin sa problema ng pamilya o mag-asawa. Mabuti pa or mainam na maghiwalay na lang tayo. So ano pong nangyari? Sinunod natin yung akala nating magandang solusyon ng paghihiwalay. Alam naman po natin sa panahon ngayon, maraming naghiwalay na lalo pang nasira ang mga buhay. At sa bawat tahanan na kinukonsider o naging solusyon ang paghihiwalay, ang pinakatalo po palagi ay ang mga anak. So ano pong nangyayari? Siyempre,
Hindi lang yung mag-asawa, maging ang kanilang mga anak, they feel so frustrated. Napaka-disappointing sa kanila ang nangyari. And not just that, marami po ngayon, lalo ang mga anak, ang hurting. Dahil hindi po alam kung paano ipaprocess yung hurt, yung wounds mula sa ina, hurts mula sa ama. Ano ang nangyayari sa mga bata? They will now start to disengage. Bakit po disengage? Ayaw nila na maipag-socialize, ayaw na nilang ibukas ang kanilang mga puso kanino man, maging sa kanilang mga magulang. At dahil nag-disengage na sila, they will now start to distance themselves mula sa ibang tao. At marami po, alam naman natin ngayon, bata, matanda, ano pong laging sinasabi? They feel lonely, o yung iba sinasabing they feel so depressed. Alam po ninyo, years back, 20 years ago, halos hindi nyo maririnig yung salitang depression. Pero ito pong panahon natin ngayon, ultimong 8 years old hanggang 60 to 65 or 70 years old, kapag ka may pinagdadaanan, lagi na ho natin naririnig yung salitang depression. And this is a sad reality. Because of the many negative things na nangyayari po sa maraming mga tahanan, ang iba po hindi na kinakaya. Yung iba nawalan na ng pag-asa sa buhay at yung iba ho gusto nang takasan ang buhay. Alam po ba ninyo, marami ang nagko-contemplate or nag-isip or ginawa na ho ang pagpapatiwakal, hindi ho dahil ayaw na nila ang buhay, kung hindi nais nilang talikuran yung pains po na kanilang mga pinagdadaanan. Bakit po ganoon ang nangyayari sa mga pamilya? Bakit po ganoon ang nangyayari sa mga bata? Simple lamang po. Sabi nga nila, children see, children do. Ano raw po yan? Children see, children do. Kung ano ang nakita, kung ano ang minodelo ng magulang, kung ano ang kulturang nabuo sa tahanan, yun po ay nauuwi sa tinatawag nating vicious cycle. It's a sad fact kasi kung ganitong kagulo o kung ganitong kaayos, yun din po ang magiging cycle ng mga susunod na mga generations. Alam po ninyo, nagtuturo po kami sa mga rehabilitation centers, pumupunta rin po tayo at nagtuturo sa mga kulungan. Alam ninyo, pag nakausap ninyo yung mga tao rito, oftentimes, nakikita natin yung kasalanan nila. Pero hindi natin nakikita o nabibigyan ng tuon saan sila nanggagaling. Would you believe na about 85 to 90% ng mga nakakulong sa kulungan at sa mga rehabilitation centers, karamihan sa kanila, ang problema ay nanggaling sa pamilya. Ito po ang epekto kapag hindi natin nakikita kung anong layunin ng Diyos sa ating pong mga buhay. Bilang pagtatapos, maganda ho, kayo, ang inyong pamilya, kayo at ang inyong pong mga kasama, maganda hong iproseso natin ang tanong na ito. Anong klaseng pamilya meron ka? Pwede mo bang ilarawan? Ano ang hindi magagandang kultura ang ayaw mo nang maulit at magpatuloy sa iyong pamilya o kung wala ka pang pamilya, sa magiging pamilya mo sa future? So nais ko pong magtapos sa isang panalangin. Dakilang Diyos, salamat sa pagkakataon pong ito na kami ay nag-uusap patungkol po sa kahalagahan ng pamilya. Isang katotohanan na marami pong pamilya ngayon ang nasasaktan, ang nasisira dahil po sa kawalan ng pang-unawa sa napakagandang disenyo mo sa bawat pamilya. At sa pagkakataon pong ito, sa aming pag-uusap-usap, bigyan mo nga po kami ng linaw ng isipan upang makita at magawa ang mga bagay na dapat naming umpisang maganda sa aming pong pamilya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon.